Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ngayong umaga po, tayo tutungo ulit sa ating pag-aaral o ating devotional. Panalangin ko po na kayo po ay nakapagpahinga ng maigi kagabi. At ngayon, dadako naman po tayo sa panibagong pangako na pag-aaralan natin na magagaling po sa Roma chapter 8 verse 28, no? Pero bago po tayo magbasa ng salita ng Panginoon, tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong kalakasan na ibinibigay sa amin sa araw-araw. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming sa aming mga gagawin ngayong buong araw na to. At ganoon din po, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Basahin po natin ang salita sa Roma chapter 8 verse 28. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Good morning po ulit. Purihin ang salita ng Panginoon. Ang title po ng ating devotional ngayon ay Laging May Plano ang Diyos. No? Morning devotion po. Laging may plano ang Diyos. Ang plano ng Diyos ay laging mabuti. Sa buhay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Pagkakataong mahirap intindihan ng mga problema sa pamilya, pagkabigo, sa ating mga plano o mga pagsubok na tila walang dahilan. Sa mga ganitong sandali, madaling magtanong, bakit nangyayari ito sa akin? Ngunit, sa Roma chapter 8 verse 28, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ay may mas mataas na layunin o plano sa buhay natin. No? Hindi lamang ito pangkaraniwan o karaniwang plano, ito ay para sa ating ikabubuti, lalo na para sa mga umiibig sa Kanya. Ang lahat ng nangyayari, maganda man o mahirap, ay ginagamit ng Diyos bilang bahagi ng mas malawak niyang layunin para sa atin. Maaaring hindi natin agad makita ito o maunawaan, ngunit makakatiyak tayo na siya ay laging kumikilos para sa ating kapakanan. No? Talaga importante na maintindihan po natin yung salita ng Panginoon dahil andun po yung mga promises ito po yung mga pwede niyong tanongin ngayong araw na to sa inyong sarili. Ano ang mga sitwasyon sa buhay mo ngayon na hindi mo pa nauunawaan? Pangalawa, paano mo ipapaalala sa iyong sarili na ang Diyos ay laging gumagawa o kumikilos para sa ikabubuti mo? No? Tanong niyo po yan sa inyong sarili ngayon. Maging reflection po yan. Yun po kasi ang sabi ng Biblia, di ba, na huwag niyo pong ilalayo ang libro ng kasulatan na ito. Pagbulay-bulayan niyo umaga at gabi, no, para tayo maging successful sa ating buhay. Kaya ito po yung challenge ko. Pagbulay-bulayan natin po sa paggamit ng ganitong question. Paalala po, kapit lang sa Panginoon. Ang bawat hakbang ay na nilalakaran natin ngayon ay may layunin kahit na hindi pa natin ito makita. Magtiwala tayo na gumagawa siya sa likod ng lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kaya talagang kumapit lang tayo ng mahigpit sa Panginoon. Hayaan po natin ang Panginoon na kumilos sa ating buhay. No? Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat dahil kahit hindi pa namin makita ang buong larawan ng buhay namin, alam namin na gumagawa ka at kumikilos ka para sa ikabubuti naming mga anak mo. Tulungan mo kaming magtiwala at magpatuloy sa iyong plano. At mas makita pa po namin kung ano yung mga bagay pa na gusto nyong mangyari sa buhay namin, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon. Purihin ka, ingatan niyo po ang bawat isa ngayong araw na to. Pagalingin niyo po ang mga sakit. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen, no? Pagpalain po ang lahat. Kita-kita po tayo mamayang gabi. Ingat po.